Wala pa raw natatanggap na arrest warrant mula sa ICC ang Philippine National Police. Sakali man daw na makuha nila yan, hindi rin daw nila ito kaagad maisisilbi. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, bakit daw hindi basta-basta maisisilbi itong arrest warrant ng ICC? Julius, ayon sa PNP, kailangan na ipadaan muna itong arrest warrant sa Interpol at kailangan din na pag-usapan yan ng mga iba't ibang ahensya kung paano ito i-implement. At ang Department of Justice ay dati nang nanindigan, nahihintayin nga nila yung desisyon ng Korte Suprema sa mga nakabinbin na petisyon na kung may question sa legalidad at jurisdiction nga nitong pag-aresto noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mga panibagong petisyon na rin na inihain ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. November 6, 2025 ba inisyu pero kahapon lang isinapubliko ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Under seal o confidential pa ito ng unang inilabas. Sa warrant, pinangalanan ng ICC si De La Rosa bilang isang co-perpetrator o kasabwat sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May naging papel daw si De La Rosa sa pagtupad ng tinaguriang common plan para i-neutralize ang mga umano'y kriminal na sangkot sa droga sa pamamagitan ng pagpatay. Ginamit din daw ni De La Rosa ang kanyang posisyon at kapangyarihan para payagan ang mga pagpatay at pagbigay ng reward sa mga gumagawa nito. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, mahalagang hakbang ang pagsasapubliko ng warrant para mapanagot ang mga sangkot sa umano'y krimen sa ilalim ng war on drugs ng Duterte administration. Patuloy daw silang makikipagtulungan sa mga kinauukulan para mapadali ang pagpapatupad ng warrant. Pero ang PNP, nilinaw na wala pa silang natatanggap na opisyal na warrant para kay Senator Bato. Kailangan din daw na sumailalim sa tamang proseso bago nila maihain ang warrant mula sa ICC. May dalawang paraan daw para yan. Una, sa pamamagitan ng extradition proceedings na nangangailangan pa ng court order. Pangalawa ay sa pamamagitan ng probisyon ng direct surrender sa ilalim ng RA 9851 o ang Batas on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Nakasaad dito na maaaring isuko ng gobyerno sa International Court o Tribunal ang sino mang akusado nito. Kailangan din daw magkaroon ng official transmission ng warrant mula sa Interpol patungong National Central Bureau at Philippine Center on Transnational Crime. Pagkatapos nito, ipatatawag ang apat na ahensya ng gobyerno, ang DOJ, DFA, PNP at NBI upang mag-convene. Saka pa lang magkakaroon ng go signal para maipatupad ang warrant. Pinuna naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti ang paghingi ni De La Rosa ng proteksyon sa Senado para mapigilan ang pagsisilbi ng warrant. Kung anumang sinasabi niyang immunity na meron siya, ay hindi po yan applicable. At sa punto ding yun, wala namang kinikilalang immunity ang ICC dahil irrelevant dapat ang official capacity or official status sa harap ng korte dahil nga matindi yung kaso. Dagdag pa ni Conti, hindi rin tama na humingi ng remedyo sa Korte Suprema ang kampo ni De La Rosa dahil galing ang warrant sa isang international tribunal, bagay na hindi saklaw ng SC. Sabi naman ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, diskresyon ng mga senador ang pagbibigay ng protective custody kay De La Rosa. Pero hindi raw niyan mapapalitan ang probisyon ng saligang batas na RA 9851. Kaya hindi raw ito pwedeng gamitin bilang shield o panangga sa valid na warrant of arrest ng ICC. Julius, humingi nga ng agarang proteksyon ang kampo ni Senator De La Rosa sa Korte Suprema laban sa posibleng pag-aresto at pagsuko sa kanya sa ICC. Naghain sila ng urgent manifestation with omnibus motion at umaasa sila na maglalabas ng temporary restraining order o TRO ang Korte. Sa ngayon, Julius, naka-writing break ang mga mahisrado pero posible na magsagawa rin sila ng special en banc session para nga talakayin itong mga nasabing petisyon. Julius? Maraming salamat, Camille Samonte.
Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.